Hi, good morning! Gawa tayo ng kabayan mamon na masarap na pang merienda at napakadali lang gawin, pwedeng lutuin sa kawali. Habang nasa school pa ang mga anak ko, ayan, tara na at mag-bake tayo. At itong video natin today, papakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng luto sa kawali at sa oven toaster. Tara at umpisahan na natin to gawin. Una natin gagawin, lalagyan natin ng butter or margarine yung ating cupcake tray para madali lang natin matanggal yung mamon kapag naluto na at hindi ito dumikit. Kapag nalagyan na natin lahat ng butter yung ating cupcake tray, pwede na natin itong iset aside. Then, prepare na natin yung ating ingredients para sa ating kabayan mamon. Kapag nagbe-bake ako, inuuna kong i-prepare yung flour dahil sasalain muna natin ito ng 2 to 3 times para mas maging smooth ang texture ng ating mamon. Ito lahat yung mga ingredients na kakailanganin natin. First, maglagay tayo ng brown sugar sa ating bowl. Then, sunod natin ilagay ang cooking oil or canola oil. Then, maglagay na rin tayo dito ng 2 tablespoon ng butter or margarine. Kailangan naka-room temperature lang po yung ating butter or margarine na gagamitin. Then, add na rin tayo dito ng 10 drops ng vanilla essence or 1 teaspoon ng vanilla flavoring. Then, i-mix lang natin itong mabuti hanggang sa maging ganito na ang texture nito, hanggang sa ma-dissolve yung ating sugar na nilagay para mas smooth yung texture ng ating kabayan mamon. Then, ilagay na rin natin yung ating 2 eggs. Dapat naka-room temperature din yung ating itlog na gagamitin. Tsaka natin to i-mix. Kapag na-mix na natin itong mabuti, pwede na natin isunod dito yung ating all-purpose flour. Then, lagay na rin natin yung ating baking powder and salt. Then, lagay na rin natin yung ating fresh milk or pwede din pong water. Then, tsaka natin to i-mix ng mabuti. Huwag lang masyadong ma-overmix para hindi mag-flat yung ating mamon. Then, tsaka na natin to ilagay sa ating cupcake tray. 2 tablespoon lang po yung ating ilalagay. Kapag nalagyan na natin ito lahat, then bago natin ito ilagay sa oven toaster, itaktak muna natin ito. Tsaka natin to i-bake ng 15 minutes. Sunod naman natin gagawin, lulutuin na natin sa kawali. Buti na lang may griller pan ako kaya eto nagkasya yung ating cupcake tray dito sa griller na to. Ayan, magagawa natin ang paraan yung ating mamon na lutuin sa kawali. Kung meron kayong malaking kawali, pwedeng-pwede nyo din gamitin para makagawa kayo nito kahit wala kayong oven. So, ayan, same procedure lang din. Tig 2 tablespoon ng mixture yung nilagay natin bawat cupcake tray. Then, ilutuin natin to ng medium heat. Ayan, excited na ako kasi first time ko lang itong gagawin. Kaya titignan natin kung anong texture nito kapag naluto na. Balikan naman natin yung ating in-oven toaster na mamon. Ayan, malapit na itong maluto. Kaya naman pala ang bango-bango na. Gustong-gusto namin mag-iina yung medyo golden brown siya. Kaya tinatoast ko ng konti. Ayan, pwede na natin tong hanguin kasi golden brown naman na yung ibabaw nito. Alam niyo ba guys, kaya ako hindi naglagay ng baking soda kasi meron kaming nabilhan sa Pilipinas ng kabayan mamon. Hindi nagustuhan ng mga anak ko kasi parang nasobrahan ata nila ng lagay ng baking soda. So ayan, simula nun, ayaw na nilang kainin yung kabayan mamon. Kaya eto, gumawa na lang ako ng homemade ng kabayan mamon at hindi ko nilagyan ng baking soda kasi baka ayaw nilang kainin kapag merong baking soda. Alam nyo naman ang mga bata, pihikan, 'di ba? Sa mga ganitong mga yung panlasa nila. Check na natin yung ating kabayan mamon na niluto sa kawali.
Ayan, hindi siya umubok sa ibabaw na parang kabayan mamon talaga. Para siya naging cupcake lang. So, ayan, i-check natin kung anong itsura niya sa ilalim. Kung nasunog ba siya or tamang-tama lang yung luto niya. So, ayan, check na natin. Pero at least okay lang din naman, di ba? Ayan. Luto yung sa ilalim niya. So, pwede na rin, di ba? At least, makakagawa pa rin tayo kahit na wala tayong oven. Kaya, para sa mga mami na wala pang oven, pwede kayong makagawa nito. Pang merienda ng ating mga anak at madali pang gawin. Nung umuwi kami ng Pilipinas, 5 pesos ang isang piraso ng kabayan mamon. So, yung ginawa nating recipe na to, nakagawa ako ng 24 pieces ng kabayan mamon sa recipe lang ng 1.5 cup ng flour. So, amazing, di ba? Kasi makakagawa na tayo ng merienda, napakadali pang gawin, at pwedeng-pwede pang lutuin sa kawali. Oh, napakasarap. Kahit nasa kawali lutuin, perfect siya, guys. Yung shape lang ang pagkakaiba niya, pero ang lasa parehas lang. At eto na yung niluto natin sa oven toaster. O, napaka-perfect, di ba? Kahit hindi natin gamitan ng baking soda, ay pwedeng-pwede pa rin. O, yan. Tingnan nyo naman ang texture niya. I-compare natin dun sa niluto sa kawali. Ayan, halos parehas lang yung pagkakaluto nilang dalawa. Ang pagkakaiba lang is medyo may umbok yung niluto sa oven toaster. Kasi ang heat ng oven toaster, meron siyang sa taas at sa baba. Unlike sa kawali na nasa ilalim lang. Kung meron kayong Madeleine tray, isa ito sa paborito kong pinaglalagyan din kapag gumagawa ako ng kabayan mamon. Kasi ang ganda-ganda ng shape ng Madeleine tray. Ito naman yung ating nilagay sa Madeleine tray. O, di ba ang ganda niya? Kaya kapag nagluluto ako ng kabayan mamon, yung huling mixture nilalagay ko dito sa Madeleine tray. Kasi meron akong 2 cupcake tray and 2 Madeleine tray. Kaya sakto lang yung isang gawaan ko nito. Ganito naman yung texture kapag niluto natin sa Madeleine baking tray. Alam nyo guys, hindi ako mahilig bumili kasi mas gusto ko yung ako mismo yung gumagawa. At natatansya ko kung gaano katamis at yung mga nilalagay kong ingredients. Malinis ang pagkakagawa at syempre freshly baked lagi kapag kakainin. Sobrang sarap kapag bagong luto. Kaya simula nung natuto na akong mag-bake, ako na lang mismo yung gumagawa at bagong luto lagi. Lalo na yung pinapakain ko sa mga anak ko. Sana nagustuhan niyo tong ating video for today. Thank you for watching. See you in my next video. Try niyo po ito guys. Thank you. Bye!